Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Laan, ay ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga anino ng kapangyarihan. Tulad ng isang matandang radyo na hindi nawawala ang signal, dito tayo sa DCRH Style Commentary. Pero ngayon sa YouTube may konting satire, witty at puno ng katotohanan. Yan ang aking estilo. Parang si Deo Macarman na laging may tawa sa bibig habang sinusuntok ang korupsyon. Ngayong gabi pag-uusapan natin ang isang kwento na parang telenovela. Pero totoong totoo, Malacanang naka-lockdown na. PBBM ayaw pahalata na apektado ng expose ni Saldico. Mga kaibigan, sa mundo ng politika, ang lockdown ay hindi lang sa pandemya, minsan sa bibig at sa aksyon. Okay mga kababayan, isipin ninyo habang tayo nagpapakahirap, may isang dating kongresista na si Saldico na ngayon ay nasa abroad. Biglang naglabas ng video na parang bomba. Sabi niya, siya raw ang utusan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 bilyong piso sa 2025 budget para sa mga proyektong espesyal at ang kicker 25 billion pesos daw nito ay napunta mismo kay PBBM. O, di ba? Parang fairy tale pero walang happy ending. Puro insertions at cash deliveries sa Forbes Park at Malacanang. At si PBBM ayaw pahalata. Pero ang palasyo ay nagre-react na parang nasa lockdown mode. Lies, hearsay, come home if you're brave classic denial. Parang yung ex na nagsasabing hindi ako guilty habang nagtatago ng resibo. Ngunit bago tayo lumalim, shoutout muna sa ating mga manonood, sa mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa mga nasa Metro Manila na nakaramdam ng traffic at korupsyon araw-araw. Saludo ako sa inyo, sa mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Kayo ang tunay na bayani, nagpapadala ng remittance habang ang budget dito ay ini-insert sa bulsa ng ilan. At sa mga kabataan at youth na intended audience nito, huwag kayong magpag-gaslight. Kayo ang susunod na henerasyon na dapat maging critical. Kung bago ka rito mag-subscribe na, hit that button, turn on notifications at sumali sa ating komunidad para sa mas maraming ganitong in-depth analysis. Join our YouTube membership tulad ng sabi ko mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na mga kaibigan sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Okay Ngayon, pag-usapan natin si Saldico. Sino ba siya? Dating congressman ng Ako Bicol Party List, chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang taong may hawak sa pitaka ng bayan. Pero bakit siya biglang nagsasalita? Dahil daw sa takot sa kanyang buhay. Nasa abroad siya nagre-release ng video series na parang Netflix special. Sa unang video, inamin niya ang 100 billion pesos insertions, 50 billion sa DPWH flood projects, 50 billion para sa unprogrammed funds. At ang utos mula raw kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez, okay At ang utos mula raw kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez, pinsan pa ni Marcos. O di ba? Family affair talaga. Pero bakit ko siya pinapaboran? Dahil sa gitna ng kanyang confession, si Saldico ay nagiging whistleblower. Habang ang iba ay nagtatago, siya ay nagbubunyag. Sabi niya, hindi ako nakinabang sa flood projects at inilagay ang sisi sa mas mataas kay Marcos at kay Romualdez. Witty ba? Ay, nako, parang siya yung sidekick na biglang nagiging hero. Sabihin, boss, ikaw ang mastermind. At ang ebidensya, may records daw ng cash deliveries, suitcases,
puno ng pera sa North at South Forbes Park. Ang yayaman ng mga putik, pati sa Malacanang. Mga kababayan, ito'y hindi chismis. Ito'y mula sa bibig ng taong nasa loob ng sistema. Saludo ako kay Saldico sa kanyang tapang, parang isang matandang journalist na hindi natatakot sa ombudsman. Shoutout ulit sa mga taga-Canada at Australia. Kayo na nagpapakahirap abroad, alam nyo ang halaga ng bawat piso. Huwag kayong magpauto sa mga denial. Basahin ang facts. Ngayon ang main event. Si Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, ang lalaking laging may ngiti. Pero sa likod nito, mga kaibigan, ano ba talaga? Factual muna, no? Ayon sa expose ni Ko, si Marcos raw ang nag-utos ng insertion sa 2025 budget. 25 billion pesos daw na punta sa kanya. At ang response ng Malacanang, baseless, lies to save his skin. Pero wait, bakit abroad si Ko? Dahil daw sa takot na national investigation na iniiutos mismo ni Marcos. Parang lockdown, no? Hindi physical, pero sa impormasyon, ayaw pahalata na apektado. Pero ang aksyon, dares kay Ko, umuwi ka at mag-oath habang siya'y nasa palasyo, ligtas at walang sampina. Isipin nyo mga kaibigan, parang si PBBM ay yung hari sa fairy tale na The Emperor's New Clothes. Sabi niya, walang corruption. Pero si Saldico ang batang sumigaw. Hubad ang hari at ang mga insertions parang magic trick 100 bilyong piso na lumabas sa budget pero napunta sa bulsa ng ilan. Habang ang bayan lubog sa baha, walang flood control na totoo. Ang flood projects na involved ay para sa calamity funds, pero ayon kay Ko, puro kickbacks. At si Marcos habang nagpo-posture sa South China Sea, ang ekonomiya ay lumulubog. Stock market down 17%, FDI ay stagnant, habang Vietnam ay umaangat. Okay, ito'y hindi bagong kwento mga kaibigan. Sa history ng Marcoses, may legacy ng cronyism. Ngayon, pinsan pa ng speaker, nepotism match. Engaging ba? Tanong ko sa inyo mga kabataan, bakit ba tayo nagpapakahirap abroad bilang OFW kung ang budget ay ini-insert sa pribadong pitaka? Ay nako, parang budget ay parang pizza. Lahat dapat may slice, pero ang toppings ay kay Marcos lang. Shout out sa mga nasa United States, United Kingdom at Germany. Kayo na nakakakita ng transparent governance abroad, alam nyo ang difference. At sa Japan, Hong Kong, UAE at Italy, salamat sa panonood. Kayo ang bridge sa global awareness. Kung agree ka, i-like and share. Subscribe para sa more exposés. Join membership para sa support and laban mga kaibigan. Lumalim pa tayo, Si Ko ay inaakusahan ng korupsyon sa flood control scandals, pero ang kanyang video ay nagpo-point sa mas malaki, systemic corruption sa House. Sabi ng palasyo, hearsay. Pero bakit hindi inimbestigahan ng maayos? Parang lockdown sa truth, At si Romualdez, ang dating speaker, pinsan ni Marcos na raw, nag-utos ng 50 billion pesos sa unprogram funds. No? Ito'y example ng pork barrel revival post-ayuda scam era. No? Parang si PBBM ay DJ sa party, nagre-remix ng budget, pero ang beat ay corruption. Habang tayo'y sumasayaw sa hirap, mga OFW, isipin nyo ang inyong remittances ay nagpapalakas ng ekonomiya, pero ang gobyerno nagpapakahirap sa insertions. Saldico parang si Judas na nagsisisi, inamin ang lahat, pero si Jesus, wait, mali si Marcos ang nasa krus ng public opinion. Ay nako, shoutout sa Pilipinas ulit sa mga nasa probinsya, huwag magpa-gaslight. At sa kabataan, kayo ang magbabago nito. Vote wisely sa 2028. Okay mga kababayan, sa gitna nito, ang katotohanan ay ang ating sandigan. Favor tayo kay Saldico bilang whistleblower Criticize tayo kay Marcos for the denials. Shoutout sa lahat. Philippines, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, kayo ang global force. Ay, nako mga kaibigan, subscribe now. Join membership for exclusive content. Share sa friends mo abroad. Sa huli, Malacanang ba ay naka-lockdown? Metaphorically, oo. Sa katotohanan, PBBM ayaw pahalata. Pero ang expose ni Saldico ay nagbubukas ng pinto. Salamat sa panonood Mag-subscribe, i-like at laban tayo para sa katotohanan. Hanggang sa susunod, ingat mo kayo at mabuhay ang Pilipinas.